Pwede upuan, ano? Oh, Kaya pwede. yan eh. Ito nilada yan eh. Oo, yan o. Ayan. May ganun din. Sige. Hindi masisira, sir. Pwede na siya, pwede. Okay lang. Pag nasira, kunti Pag man lang. nasira. Kunti man lang. Galing, galing. Ayan. Pwede na yan, sir. Hindi appealing ang Sige. Oo nga, no? Galing, no? perfect. Parang ang sarap magkaroon ng pomelo farm. Hala! Mas maganda din ako. Doon sa gitna. Para buong ano mo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage Ma'am Cel Ocampo ng Inspired Learning Tours. Yes, sir. Meron po tayong tour. Ito po yung pinaraffle natin sa Agribusiness Connect. It is called the Thai Farm and Garden Tour. But this time, we're going to focus on agritourism, high-value crops, and value-add. And value adding. Gagawin po ito sa Nakhon Ratchima or yung tinatawag nila sa Thailand na Korat. November 26 26 to 29 na po. Kung nag-iisip pa lang sila na magsimula ng farming, ito po yung pwede nilang tingnan kasi hindi required na may malaking lupa. Tapos maganda yung sinabi mo, Ma'am Cel, na it must be high value para hindi mo kailangan ng malaking lupa. Kaya importante na magkasunod yung agritourism, sir. Yun yung actually gusto namin talaga ma-promote, sir, na papasok ka na rin lang sa farming. Sama mo na to. Okay, Ma'am Cel, sa dami ng nakita mo na farms doon sa Thailand and sa ibang countries pa, no, na maganda yung agritourism nila, ano ba ang kulang sa atin? Yun po, exposure siguro. Kaya benchmarking yung isa sa mga objectives natin. Okay, so this is how they do it. And we want you to see. And we learn from them. We have very limited slots na lang po. So, pero open pa po siya. Hanapin nyo lang po ang aming Facebook page, Inspired Learning Tours, and send us a message. Naggang kita ng microphone, sir. Subscriber si sir. Talaga, sir? Oo, followers ko. Uy, thank you po, ha? Since pandemic. Sir Mili, lagay ka lang. Yung ano niya, daw napapanood ni sir. Alam yung? Ano tayo ng gulay sa ano. Oh, nakita ko yung Balitaw. yung SUV niyo na nanggahan ng gulay. Sir Mike, join us. To Sir Nilo, ito araw-araw itong ano nyo, sorting and grading. Yeah, oh. Daily ang processing. Pag mayroon kaming harvest, araw-araw talaga. Araw-araw. Tapos, araw-araw din ang kuha ng ano, Ng buyer. Oh. Ay, ng ano, dadalhin papunta doon sa downtown. Pwesto. Oh, nandun kasi yung ano, yung main warehouse namin doon sa ano, sa Davao City. Pakilala lang natin, sir, si Sir Nilo Ramizo ng Golden. Golden Fruits. At Golden saka, Fruits. syempre, si Sir Mike Hello po. Caballes ng Bukid Amara. Thank you. Ayan. Sir, Dito tayo, welcome po sa farm namin sa Davao Golden Pomelo dito sa Davao City. Ayan. Dito po sa ano, sa Matina, Biao. tama ba, sir, ang Golden Pomelo ang pinakamasikat na brand ng pomelo sa Pilipinas, no? Yun ang sabi. Yan ang sabi, oh. Kasi kami po ang pinaka nag-produce ng top premium quality of pomelos. Kailan po kayo nagsimula, no, Sir Nilo? Ano, ang
nagsimula tong yung pumelo, yung nung 1981. Pero 81. nagsimula kami sa traders lang. Traders lang. Opo. Okay. After siguro mga 4 years na 1985, Oo. nagkaroon ng mga leasing ng Pumelo Farm. Oo. Tapos doon distribute na ng Pumelo. Lahat ng binebenta nyo ngayon nanggagaling sa farm ninyo, sir? Opo. So, sa ngayon, na kami, 40 years na kami sa 40 sa industry years. ng Pumelo. Ang pomelo rin ba, sir? Iba-ibang variety rin to? Opo. Yung ginamit namin, yung talaga, yung Magallanes variety, which is seedless. Seedless. Seedless, oo. Sige, sir. Marami kasing mga pumelo noon. Pero mga Chinese pumelo, yung Simathan, Swedlock. Pero ang maganda talaga yung Magallanes. Magallanes. Opo. Kasi red ang pulp niya. Saan po nanggaling yung variety na Magallanes, sir? Dito lang sa Davao po. Develop dito sa Na-develop Davao. dito lang sa Davao. Na-develop yung variety na yun. Result ng breeding yun, sir? Or Oo. ito po yan, no? Ang dami. Oh, ito po yun. So, green siya. Green ang balat. Oh, yun, Pag bagong harvest, sir. Matured na, yellow green. Yellow green. oo. Dito tayo sa sir, sa paano namin i-process galing sa puno, mag-washing kami. Tapos doon, yun ang sorting na. Oo. Purification. So, ito yung mga harvest po ito ngayon. Oo. Ito po yung galing sa Sa farm. Sa farm. Ginahakot ng truck. Tapos nilalagay dito. Wow. So, ito yung dadaan to sa diyan sa brasser namin. So, ilagay namin sa basket, tapos ihulog doon. Ihulog nila. Tapos mayroon na dito mag-brush. So, Pwede pwede Pakita natin, kita sir. natin. Sige nga. Medyo maingay, sir. Okay lang, sir. So, talagang medyo may counting May itim-itim itim-itim. pag Yung So, ito yung tinatanggal. opo. Ito yung nababrush, sir. Oo, binabrush nila. Ito ay dahil sa mga insekto siguro. Yeah. Sooty mold, yeah. Scale insect o aphids? Yung 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 cetamol. insekto, Yan sa mga sa insekto yan. Ayan na. Yan. Ilagay niya dyan. Ihulog niya dyan. Nalilinis yan talaga, sir? Nalilinis niya? Natatanggal Dito sa taas, may talaga, mamis. Oo. Doon i-final doon, may Sa baba. sa baba may water tub. May manual brushing doon. So, ito brush lang. Binabrush Brush lang lang, niya oo. para matanggal yung mga sooty mold. Ginagamitan namin dyan yung improvise namin. Brushing machine. Para lang mabilis. Kasi mahirap kung isa-isahin manual. Tama. Tagal. So, may mechanized Tagal na. makaipon. So, itong makina na ito, kayo nang gumawa. Oo, kami na. Sarili ng gawa. Hindi na binili. Pero ito, tubig lang po. Tubig, may halo yan na. Pure tubig water lang siya. Opo. Para lang matanggal lang. Oo. Tapos yung mga roller brush yun nandun. Para matanggal yung sooty mold. Okay. Galing yan ang brushing. Oo, brushing.
Yan. Pagdating doon, ay So yung hindi matanggal ito, manual brushing na lang. Final brushing. Anong months po ba ang season ng pomelo, sir? Wala August, September, and October. 3 months? Oo, hanggang December. Hanggang December na yan? Oo. May off-season, mga summer, konti lang. Pero may production pa rin kayo kahit off-season? Mayroon. Pero sa Davao, yung mga ibang farm, off-season ng summer. Ilang libong pomelo a day, sir, yung harvest ninyo? In kilos, a day siguro, dito lang na farm, kaya siguro nasa 10 tons a day. 10 tons a day? O pag mayroon kaming Pag-season? pag-season, may harvest. Laki. Tapos patutuyuin dito Opo. bago ilalagay sa boxes. Ay i-classify namin, sir. Classify. Iwalay yung class A at saka class B. Yung mga more than 1 kilo yung tinatawag namin na oversize. Oo. So Iba rin iwalay yun. yung pinaka madumi diyan, namin yan doon nasa class C. So class A yung class- tamang size. Yung oversize, anong class yun? Mayroon kaming sa oversize, mayroon kaming class B at saka class B. Pero oversize 'yon. Oh, I see. Ang class A talaga, yung premium quality nasa 500 grams to 950 grams. So doon na yung papasok sa Sa boxes. Sa boxes. So distribution po yung model niyo, sir. Opo, sir. Mayroon kaming distributor, Luzon, Visayas. Inaalis namin yung medyo magaan. Doon na napapasok sa So class ito po C. na sort na to. Opo, sir. So ito yung premium. Oo. Ano ang difference sila sa Nilo sa dalawang brand natin? Ano lang, yung balat. Sa balat. So yung Opo. mga blemishes. Appearance Pero yung lang. quality Appearance naman lang ng po. flesh, parang Inside quality. Parehas lang, sir, no? Parehas lang. So yung iba talaga gusto makinis tingnan lahat. Ganun ang Market. Filipino market. Filipino market. No? Oo.
Gusto nila appearance Appearance lagi yung talaga. ano eh. Makinis. Yeah. So, ang process nyo po, after nung washing, air dry, basically. Dry, oo. Air dry muna. Mga gano'ng katagal po dito? Para? Mga ano lang, 30 minutes lang. Okay. okay. Mabilis lang pala. Then So, sort Kasi na. hihiwalay. Dito, yung class A, class B. Doon naman yung malalaki, yung Oversize. tinatawag na Oversize. Okay. Class A, Class B rin yung oversize. Opo. Yung mga oversize na iba yung ano nyo, iba yung market o pareho lang? Iba? Iba? Oo. Pero ang regular size, so yan yung napupunta sa box. Opo, oo. Yung mga oversize, hindi na Hindi, nakabox. nakasako lang yan. Nakasako lang. Opo. Yun siguro yung pupunta ng mga Q-Mart, ganun. Oo. So yun. Yeah, Ay, tama. Divisoria. Divisoria. Ano yung ideal size ninyo sa pomelo? Ano, 950 pababa hanggang 500 grams. So hindi aabot ng 1 kilo? Hindi. Pag 1 kilo, oversize na. Oo. Oversize na. Oversize na yan. Normally sa isang box, mga ilang piraso ang laman? Pag ganyan, nasa 18 to 23 So pieces. may big box pala kayong ganito? Opo, ito yung pinapadala namin sa sa Manila. Wholesale ito, pang wholesale. Oo. Sa distributor namin. Kasi Ano kami, distributor. kasi distributor sa Manila. 18 solid 18 kilos, distributor. more or less. 15 15 kilos. kilos net. Sole distributor siya sa Manila. Opo, sir. Pero marami siya mga dealer. Oo. Bago makarating sa sa supermarket, yan, dadaan Sa sila kanya dealer. lahat. I see. Oo. And then, ang pang-retail nyo, yung ganong box, yung maliliit. Ito, wholesale at saka retail din. Wholesale at retail din. Dadaan pa rin ito sa sa distributor. Mga ilang Kaya piraso lang, ang laman nito? Nasa 7 to 8. 7 to 8 Ito na yung pieces. pang-airport. Pang-airport. Opo, oo. Galing nga. Gift- Sino naka-invento nito? Yung ganitong pang ano? Saan Kami lang nagsimula kasi yan? kasi sa amin lang kasi Sa inyo rin minsan lang? yung yung customer ayaw ng Malalaki. mabigat. Gusto Oo. niyang gift pack lang. Right, So, right. Oo. Ginagawa na nung naggawa kami doon, nagsimula kami sa 7 kilos. Okay. Nabigatan pa rin sila kasi Nabigatan pa rin. yung sa airplane kasi ang minimum lang maliit lang. So ginagawa namin ng 5.1 to 5.1 kilo. 5.1. Oo, net. Net, oo. So, sakto lang na kaya Sakto lang. bitbitin. Okay Galing kasi very unique to sa Davao eh. No, itong ganitong packaging. Talagang sakto lang pang-bitbitan. Oo. Kasi minsan nagbibitbitan ako dito, dalawang box eh. Pang consumer talaga to. Pang-consumer. Diretso. ano? Diretso. Diretso. Retail. Ito pang na yan. wholesale. Wholesale. Wholesale, oo. So hinihintay lang po natin at sila ay magsusort na. So ito po yung galing na doon sa washing. Tapos linagay dito, hinayaan nila na mag-air dry for 30 minutes. And then ito na yung next step. I-sort na nila according to premium, class A, class B, Class C. class C. Tapos yung oversize na class A, class B. Ayan. So, 5 classification, sir. Opo. Tapos, each classification, iba-ibang market yan. Mukhang yung premium ang madami. Sir. Opo, sir. Kailangan talaga sa farming kailangan talaga maraming klase yan. Maraming klase. Oo. Para hindi malugi. Yeah. Oo. Paano nyo po yun? Tawag dito, yung sa growing, ma-assure na mas marami ang... Kailangan mayroong plant care at sa fruit care para lalabas maraming class A. May mini-maintain ba kayong parang dami ng bunga kada puno na kailangan para hindi ma-overload or wala lang, basta pabungahan nyo lang? Basta pabungahan lang namin ng marami. So, importante lang is ma-prepare muna yung halaman bago magbunga Opo. para kaya niya yung load. Kaya na yung load, yung maraming bunga, kaya na niya. Sa production, ano pinaka-challenge para sa inyo sa pomelo? Pinaka-challenging? Sa weather. Sa weather. Kasi kung katulad sa amin, wala kaming
irrigation. Yun. Oo. So, tubig, ano? Tubig. Saka yung ano, yung pest control talaga rin. Oo. Kasi kung ang pumilo pag namulaklak kulang sa ulan, Malalaglag. malalaglag yun. Ayun. So, liliit din ang bunga pag ulang-ulan. Maliliit din. Opo. Ang tamis ba niya paano? Nasa pataba o nasa variety yung tamis? O nasa weather? Sa ano yan, sa fertilization yan. Sa fertilization. Okay. Fertilization din. Lahat ng farm niyo, sir, walang irrigation? Talagang sahod ulan ng lahat? Wala. Noon ano kami, may irrigation kami pero nung 90s wala masyadong problema sa weather. Sa weather. So, nagbago na ang klima, ibig Opo. sabihin. Mas, ngayon, mas drier ba? O mas maulan? O hindi hindi predictable? Hindi predictable ngayon. Oo, yun ang problema, no? Yung unpredictability. Ang pumilo lang pag may kung fruit nasa fruit development na siya, walang problema kung kahit mag-init. Kasi andito sa Davao man lang na kung may init nasa pinakataas 1 month. So pagkatapos Makasurvive siya. makasurvive siya. Kasi citrus gusto niya di naman masyadong matakaw sa tubig. So, ang crucial yung flowering stage po. Opo. So, ang lahat ng ito, for Davao market mostly. Sa ibang, you also ship to other, island? Like sa Luzon, Visayas. Sa Visayas meron din. Mayroon Ang Visayas din. mostly Cebu or Cebu. mostly Cebu? Mayroon din kaming Iloilo. Meron din. Oo. Ano yan? Kami? Airflown kami. Airflown lahat, no? Air freight lahat. Pero sa, let's say, sa Cebu, Iloilo, it is sold as parang souvenir din or sa supermarket na? Yung mga distributor namin, yun ang nila, yung mga supermarket, souvenir. Pero sa amin, ang ka-transact namin doon, yung mga distributor lang. Hindi na kami Nagre-retail na sarili. So, pati supermarket, sa distributor lahat sila kukuha. I see. So, B2B distributorship talaga. Bahala na sila sa marketing nila. Parang Opo. ganun. Oo. Para isa lang taong kausap namin doon. kausap niyo. Kasi kung maraming mag-distribute, like yung Golden, Oo. mas stricto kasi kami sa pag-Golden Ang brand, Opo. Kailangan namin isang distributor lang para Mas kontrolado yan, mas sir. control, tama. So, this is bagong pitas ngayong araw. Itong araw. Kahapon. Kahapon at saka nung nakarang araw din, 2 araw na itong yung iba. 2 araw. Oo. And then mula sa pagkapitas, gaano tinatagal yung bunga? Dito, dito? Sa market, halimbawa, sa market? bago Isang masira. buwan na yata. Tagal Month sir. ba? Tagal, no? Abot ng sa room temperature lang, abot ng 1 month yata. 1 month. Hindi ba Tagal yung din, sira? Oo. Tapos, ang curing niya para masarap na siya, ilang days po? Pagka-harvest. Mga 1 week. 1 week. 1 week, so ikikil Eksakto mo pa pa talaga. lang. Oo, ikikil mo talaga. Eksakto pagdating Pwede doon din sa sa amin, buyer, matamis na. Oo. Pero ano yung itsura? Di meron kayong certain maturity index, halimbawa, yung kulay ba ng balat o yung paano nyo nalalaman na ito ready na, ito hindi pa ready? Binabilang namin sa nung mulang flowering. Ah, at so may sa 210 Days. So binibilang nyo pala.
So doon nakabase. Number of days flowering din. Meron minsan, harvest kami 180 days. Ganyan. Pero malaman namin yan sa sa true appearance sa yung balat niya, nag-yellow green. Ano po yung standard Kasi natin ang pumilo, mag-ripe siya 6 months. So, 180 o hanggang 7 months. Bunga? Opo. Matagal. Tagal. Matagal siya. Oo. Kaya yung pumilo para magastos. Kaya lang, compared to other fruits, matagal ang safe life niya. Yun. Yun lang ang lamang. Kaya yung may-ari nag-focus na lang talaga sa sa pumilo. Dahil sa shelf life, no? Oo. Kaya ngayon nag-abot na kami ng 4 decades, 40 years. Wow, 40 years yung pomelo. No? Tagal. Kayo ba pinakauna dito? O isa sa pinakauna? Isa sa pinakauna. Oo. Yung kasabay namin noon, wala na mga Wala na sila. Bago na yung mga player ngayon. Ayun, oo. May effect din ba sa lasa pag na-harvest ng hindi tama? Oo, po. Sa juiciness niya, yung yung color ng pulp. Ang tamis, siyempre, yung sugar content niya. Pag immature. Pag tama. Oo. Minimeasure nyo rin yung sugar content. Meron kayong standard na. Oo, kung mayroon kaming bricks meter. Mga gano'ng kataas ang bricks ng standard nyo sa Nasa pomelo? 12. 12, no? Opo. Matamis na yun. 11, okay naman. 11, okay. Ang pinakamatamis, normally, 18. meron din? Kaya? Wow. Pag summer, Pag summer abot talaga. ng 18. Pero off-season yun, Sir Summer, di ba? Sabi mo? Opo, sir. Off-season. Mas mahal. Mas mahal. Pero sa dami ng farm namin, makaproduce kami talaga ng ng summer. Ng tuloy-tuloy. So all year round may harvest po kayo? Opo, sir. Kasi sa amin, mayroon kaming dito, mayroon kaming Davao del Norte, mayroon kaming del Sur. Paano Minsan, nyo hindi pinapabunga yung off-season? Natural lang. Normal lang din. Normal lang po. So may mamumunga talaga ng Opo. off-season? Kasi ibang area, ibang yung ulan. Climate. Climate. Opo. Iba-iba, hindi sabay ang ulan. Iba yung kung mas malayong area, kasi mapansin mo ngayon dito, itong lugar na to, mag-ulan sa kabilang Mainit. Wala. Oo. Mainit. Yun lang ang advantage. Meron din ba? Isang lugar lang, isang season lang Isang yan. season lang. Pero meron din ba diferensya yung bawat elevation sa quality ng pomelo o hindi naman affected ang Ay, hindi. hindi naman. It Kung doesn't matter. Kung lowland. lowland talaga, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Oo. Dito po, anong elevation nyo dito? Nasa 500 na mo ba dito? Dito, hindi. Wala pa. Tip pero Hindi tayo. ko na-check, sir. Madya-check mo, Sir Mike? Walang internet. Walang signal ang aking telepono. Tingnan natin kung Siguro nasa 400 siguro dito sobra. wala. Parang Tagaytay, Sir. Parang silang Tagaytay. Silang Tagaytay. Oo. Yeah, medyo malamig nga ang hangin eh. Yung sobrang high elevation, yung katulad ng nung doon sa sa Marilog. Marilog, mataas Medyo na yun. mataas na yun. Parating na doon, mag-pugs, hindi na pwede. Hindi bubunga. Magbubunga pero hindi matamis. 130 lang tayo. 130. 130 Mababa meters. lang. Mababa lang to. Pero medyo malamig-lamig. Considered lowland pa rin to. Lowland pa rin siya. 130 meters. At least, Sir, hindi maselan yung yung handling. Opo. Hindi maselan. Hindi masyado mag-bruising. May foam kasi. Pero ang ibang farm, meron din sila ng parehong Magallanes variety. Hindi lang kayo ang meron. Oo. So, marami ding farm na gano'n ang binibenta.
Pareho lang halos dito sa Davao. So, ang region. pinaka-popular yung Magallanes. Oh, Magallanes po. Ah, Yung early 2000, maraming variety. Pero nung ano na, mga 2005, no, Nag-settle na lang kayo doon sa ano. parang natatandaan ko, in the early days, malalaki yung pomelo, di ba? Dito sa Davao. Mayroon yung malalaki. Tsaka makapal ang pulp. Ano? Nawala na yun, no? wala na. Wala na, no? Ito yung pumalit na Opo. talaga main variety na. Oo. Kasi sabi ko, parang lumiit ngayon ang mga pomelo. Dati malalaki yung nabibili natin nung mga unang panahon. Bakit sir? Ba't kayo nag-settle sa ganitong size? Market ba ang ano, nagdi-dictate? Opo, sir. Katulad ng sa Luzon, ayaw nila ang sobrang laki. Malaki. Opo. Kaya yung kailangan talaga yung ideal size lang, yung below 1 kilo ang isang piraso. Hindi kasi maubos. Pag malaki. Pag pumilo kasi pag sobrang laki, parang May matitira. Ang hirap ubusin. hindi na masyado Hindi na masarap. masarap. Mas matamis pag mas maliit. Opo. maliit. Mas juicy din. Mas juicy. So daily harvest ng nilo, tsaka daily rin ang ano nyo, no? Sorting. Opo. Doon ng mga ano. Ito premium. Ito yung mga premium. Daming pomelo. Pwede upuan, ano? Kaya pwede. yan eh. Ito nilada yan eh. Oo, diyan Ayan. Oo. May ganun din. Sige. Hindi masisira, sir. Pwede na, sir. Pwede. Okay lang. Pag nasira, kunti Pag man lang. nasira. Kunti man lang. Galing, galing. Ayan. Pwede na yan, sir. Hindi appealing ang Ayan. Sige. Oo nga, no? Galing, oh. perfect. Parang ang sarap magkaroon ng pomelo farm. Distribute ka lang doon sa amin, sir. Sa Manila. Sir. Hala! Mas maganda din ako. Hindi, sa gitna. Para buong ano mo. Pandemic kasi walang Nagtanim kayo. Opo, walang magawa eh. Tapos namumunga na ngayon. Yan po, sir. I-intercrop lang namin sa sa Pomelo Farm. Naka-intercrop lang. Mayroon ding bago ngayon Ang gaganda. Ang linis. Yan, Lalaki. intercrop din namin sa Kaya mura lang ngayon. Ang kalamansi. Opo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.